ba't mo naman paniniwalaan yan, di ba? May problema sa kredibilidad yan. To, bakit sa mga nagdaang pagdinig, parang hindi pinansin yung mga pangalan na iyon? Amena Pangandaman. Binabanggit din po ito mga kapatid, mismo po yung saldi ko. Yung Adrian Bersamin, hindi rin po pinatawag. Hindi po pinatawag yung Jojo Cadiz ng DOJ na hindi naman daw pong totoo na nag-resign. Ang punto dito is siguro mas lalo magbibigay ng duda sa marami na parang may something, di po ba? Na kapag po ang tinutukoy na ay itong mga taong ito sa affidavit at maging doon sa salaysay ng saldi ko, hindi na itinutuloy. Kaya nga babalik at babalik po tayo doon sa kaisipan na totoo bang gusto nilang pauwiin si Saldi o hindi. Nagsisinungaling itong mga to, sila po mapapahiya yung mga yan. Lagapak sa mga pagmumukha nila itong kasinungalingan. Nako mga kababayan, etong si Manong Ted may patutsada, kumbaga low-key patutsada dito kaya Bongbong Marcos at kay Ping Lacson. Mga kababayan, dito kasi sa video na ito talagang kinwestiyon neto nga si Manong Ted sa dami-rami ng witness na lumabas at nagpakita ng mga affidavit at yung mga pangalang binabanggit nila halos iisa lamang. Nakakapagtakang bakit hindi iniimbestigahan yung mga taong involved. Lalong-lalo na mga kababayan, si Pangandaman, si Bersamin, Adrian Bersamin, Jojo Cadiz. 'Di ba? Yan ho, mga kababayan, mga pangalan na yan nabanggit ni Yusek Bernardo. Etong ex-marines na ito at lalong-lalo na ho etong si Saldico. Kaya mga kababayan, hindi ho, kaya ho katakataka kung bakit etong mga personalidad na to ay hindi pinapatawag para imbestigahan, mga kababayan. Lalong-lalo na dito sa Blue Ribbon, itong hawak ni Pinky Lacson. Ilang beses na hong nabanggit yung mga pangalan na yan, pero ano hong ginagawa ni Ping Lacson? Hindi ho pinapatawag. Ang lagi niyang sagot, hahanapan muna ng ebidensyang magkokonek sa kanila. Mantakin niyo yan Ibinulgar na yan ng mga witnesses, pero hindi pa rin kumbinsido itong si Ping Lacson. Kasi mga kababayan, talaga nga pinagtatakpan niya ang kanyang amo at dinadivert sa ibang issue, yung dapat pagtuunan niya ng pansin. Tapos ngayon, itong paglabas ng mga ex-marine na ito. Mantakin nyo, questionable na naman para kay Ping Lacson ang mga pahayag nitong ex-marine na ito. Kung ganun palang questionable, mga kababayan, bakit hindi niya imbestigahan? Buksan niya muli ang Blue Ribbon para magkaalaman na. Pero anong ginagawa ni Ping Lacson? Hindi niya ginagawang imbestigahan yung mga 18 Marines na ito, hanggang salita lang etong si Ping. Bueno, mga kababayan, bago tayo rumekta dito sa mga malulupit na patutsada ni itong si Manong Ted dito nga sa administrasyon, lalong-lalo na kay Bongbong Marcos at yan nga si Ping Lacson, papasadahan muna natin itong kakupalan na naman ni itong si Trililing. Sabi na nga ba, mga kababayan, itong ginawang paglutang netong ex-marine nito, ikokonyak na naman netong si Trililing dito sa mga Duterte. Mantakin nyo kung gaano ka-obsessed itong tukmol na ito, Ito ho ang naging pahayag niya, we're getting information right now na galing sa Duterte camp. Ito nga hong ex-marine na ito, Hindi ito nangyari lamang na parang random. 18 soldiers, paano daw sila nagkausap-usap? Aba, malamang mag-uusap sila. Baka may GC pa nga yung mga yan At syempre, mga kababayan, kung talagang sangkot sila or sangkot sila dun sa pagdi-deliver ng maleta, malamang kahit hindi mag-usap-usap yan, at kung totoo talaga na sila yung mga nagdi-deliver ng mga maletang pera, iisa lang ang magiging statement ng mga yan. Ito talagang kakupalan nitong si Trililing, mga kabayan. At ito pa ang sabi niya, talagang ginawa ito nung kampo ni Duterte kasi they stand to benefit the most from this.
Tignan nyo naman tong si Trillanes, no, mga kababayan. Apakasakit talagang mabasted. Kaya hanggang ngayon, ramdam na ramdam niya yung sakit. Kaya lahat ho ng issue, lalo na yung mga maiinit na issue, no, na imbes na yung mga, yan, tulad yan, yung mga witness, yung mga ebidensya, irerekta na sa kanyang amo, pilit niya hong idinidikit sa mga Duterte. Ikaw, Trillanes, ilang maleta ba ang natanggap mo? Ha? Ilang maleta ang natanggap mo para siraan itong mga Duterte na ito? Kasama ka ba sa black propaganda na itong si Romualdez, kaya ganyan na lang kung siraan mo ang mga Duterte? Mantakin mo yan Paglalahad. Itong mga paglalahad na ginawa ng ex-marine, konektado. Kumbaga, nagkakatugma-tugma sa inilabas na salaysay ni Orly Gutierrez at ni Saldico. Tas kukonek mo sa mga Duterte, hindi ka ba kupal niyan? Di ba mga kababayan? Dapat ito yung kasuhan mga kababayan, itong si Trililing mahilig din kasi magpakalat to ng fake news Di ba? O bueno, rekta na tayo dito kaya Manong Ted mga kababayan, wag na ho natin masyadong pag-aksayahan ng oras ito nga si Trililing dahil hindi naman ho worth it pag-usapan tong taong to, no? Ito po, rerekta tayo dito kaya Manong Ted kasi dito mga kababayan, talaga naman itong si Manong Ted hindi na ho talaga natitinag, no? Talagang derechahan kung patutsyadahan niya itong si Bongbong Marcos at ang kanyang administrasyon at kanyang mga alipores. Pero bago yan mga kababayan, sang like, share, subscribe, napakalaking tulong na ho yan dito sa ating channel. Tumugon na po si NBI Director Matibag doon sa sinasabi na hindi na kinakailangan pang utusan ng NBI, PNP para imbestigahan daw po itong sinasabi umano na pagpapakalat ng fake news sa pamamagitan po nitong mga paglalahad noong nagkaroon ng press conference at naglabas po ng pinagsamang sinumpaang salaysay. Yan po ang sinasabi ho ni NBI Chief at maging ng Palasyo. Ngayon, puntahan lang natin ito. Kasi nga magandang gawing point of discussion, baby girl. Itong sinasabi ni attorney na dapat din nating suriin nga ika naman niya yung mga personalidad sa likod nitong affidavit na ito. Kaya nga sabi ko, ano ba uunahin mo dito? Yung mga nagsasabi, kung ano ang sinasabi nila o yung mga nagsasabi? Kasi kung yung sinasabi. Okay. Sino? Para bagang sinasabi ho ng iba na ba't mo naman paniniwalaan yan, di ba? May problema sa kredibilidad yan. Tama, may punto ka. Kasi sa usapin po ng mga kasuhan, yan ang unang sisirain sa iyo, yung kredibilidad. Pero kapag ba ang mga magnanakaw ay ngumunguso sa kapwa magnanakaw, hindi na ba dapat paniwalaan yung magnanakaw na ngumunguso sa magnanakaw? Palagay ko, depende siguro ang sagot dyan, ng iba. Kasi halimbawa, si Roberto Bernardo, right, ng USEC po ng DPWH, inaamin niya, kasama siya sa commitback, nagnakaw. Either ho, pera mismo ng DPWH at yung contractor, kasi dalawang bagay yan. Pera ng gobyerno, meaning mga kapatid, talaga pong yung ibinabayad na galing sa gobyerno, kinukupitan. Yung po naman galing sa mga pribado, yung pong suhol para makuha yung proyekto. Magkano Korean? Kasi kung ang prinsipyo natin huwag mo na paniwalaan yan kasi magnanakaw din yan di wala na pong naging state witness, di ba? You know what I'm saying? Wala na pong naging testigo ang Estado. Na mga kasapakat ng sindikato. Right? So, ngayon, dito po sa affidavit na ito. Muli ito ho ay ako, Chacha, nakatatlong basa na ako dito Page 1 hanggang sa huling pahina. Page 31. Paulit-ulit. So, dalawang punto po ito. Yung ICC issue and then ito hong mga mali-malitang pera. Ang atin po dito is, paano kaya ito tatangkilikin ni Chairman Lacson ng Blue Ribbon? Ang sabi niya, sa daw po mismo sa laman ng balita ay nag-aaral na. Oo. May initial investigation sila ukol dito.
paano ho kaya ito tatangkilikin din ng ombudsman? Anong sabi ng ombudsman din? Nasa balita yan kanina, di ba? Nasa investigasyon na rin sila. Opo, di ba? They will have to find out kasi nga ito po ay mga aligasyon pa lamang. Although may mga attachment ito, picture. Pero yung picture din po, wala ding specific, di ba? May mga hilera ng maleta, mayroong eroplano, may helicopter, pero walang kailan, saan, di ba? Para kanino, etc. etc. And then, kasi nga maleta lang yan, pwede kung bumili ho ng raming maleta o kaya lumang maleta, ihilera ko, sabihin ko naman yung pera. You know what I'm saying? In fairness, no? So, paano mo kaya ito tatangkilikin? Kung ikaw, mga kapatid, yung chairman ng mga komite na dapat nag-iimbestiga nito o maging ombudsman o DOJ o NBI. Tama? Yes. So, dapat ho ba itong imbestigahan? Ang sa akin po lang dito ako, dapat itong imbestigahan. Yung pong, kung iimbestigahan nila yung mga taong nasa likod nito, okay, imbestigahan. Ano po? At alamin. Pero, regardless po kung motive nito, kung ano man, yung content nito, yung laman nito, mismo yung pong, kumbaga aligasyon dito po sa ipinapahayag ng mga taong ito. Bakit ika ninyo? Kasi nga ako din po ay nag-iisip at nagiging puzzle para sa akin na doon sa mga, yung sa testimonya ng Gutesa, di ba? Okay. Yung pong sinasabi nitong si Zaldico sa kanyang ilang parts po na video, kung babalikan mo yung transcript nito, may mga binabanggit siyang mga pangalan dito Hindi ba? May mga binabanggit siyang mga pangalan dito, maliban sa presidente, maliban kay Martin Romualdez. Meron pa siya mga binabanggit dito ng mga pangalan. Pati mismo yung kanyang staff na sinasabi na nandito rin po sa affidavit na to. Naging kasama sa aming trabaho ang mag-escort sa kanyang mga trusted executive assistants sa pagdi-deliver ng mga pera na sina John Paul Estrada, Mark Tiksay, Joshua Cano, John Kirby para Rilliag, etc. Pero yung dalawa po dito, itong starring. So, ang atin po lamang dito, bakit sa mga nagdaang pagdinig, parang hindi pinansin yung mga pangalan na iyon. Ni hindi man lang po, kasi we will base our investigation sa ebidensya. Pero hindi ho ba nagsisimula din ang lahat ng iyan sa pagpapatawag sa mga tao? Hindi po ba? So bakit man lang hindi po, pati nga itong nabanggit din dito, yung Amena Pangandaman. Binabanggit din po ito mga kapatid, mismo po yung Zaldico. Hindi ko siya nakitang pinatawag din, di po ba? Mismo sa investigasyon. Hindi po pinatawag yung Jojo Cadiz ng DOJ na hindi naman daw pong totoo na nag-resign. Yung Adrian Bersamin, hindi rin po pinatawag. So tayo po lamang nagtatanong na para bagang okay, sinabi ito ni Zaldico, wala siya rito, huwag natin pansinin. Sinasabi ito ng mga 18 sundalo daw na may questionable sa kanilang pagkakaalis sa serbisyo, huwag natin imbestigahan to. Diba? Kasi nga, ang binabanggit din dito, Zaldico. Right? So, ang punto dito is, siguro, mas lalo magbibigay ng duda sa marami na parang may something. Di po ba? Na kapag po ang tinutukoy na ay itong mga taong ito sa affidavit at maging doon sa salaysay ng Zaldico, hindi na itinutuloy. Kaya nga babalik po tayo doon sa kaisipan na totoo bang gusto nilang pauwiin si Zaldi o hindi. Kasi pag umuwi yung Zaldi dito, ngayon pong nakakaligtaan na ng marami itong flood control scandal, di babalik na naman tayo dito kumbaga. Ang focus na naman po natin, wala nang ibang balita, Zaldico at ang kanyang testimonya. So kumbaga, gumagaan-gaan na ang pakiramdam ng administrasyon, nakakalimutan na ng marami ang usapin ng flood control, nagsasawa na yung iba sa balita ng flood control,
Tapos magdadala ka ng Saldico dito, di ibabalik mo na naman ang focus sa amin. Kasi ang inginunguso ni Saldi, ang administrasyon. You know what I'm saying? So hindi mo na kinakailangan maging isang genius para sabihin na, na kung ikaw ang magpapayo sa presidente, bossing! Hindi naman tayo tanga, di ba? Ikaw na nga ang bumira sa administrasyon mo, tapos nahirapan tayong lumusot, tapos ibabalik na naman natin dito ang usapin. Well, again, hindi mo na kinakailangan pa maging isang graduate ng political science sa Ateneo, sa UP, School of Government po yan, o isa kang scholar para maintindihan na mukha po talagang, well, may duda. Tama. Kung talagang pababalikin nyo si Saldico. Think about it. Yun. Oo, well, ako naman, ang sa akin lang dyan, simple lang. Kung hindi pa nasisimulan yung investigasyon tungkol dito sa affidavit talaga nitong sinasabing mga witness na nakakakita talaga ng pagdi-deliver ng mga mali-maletang pera, kung ikaw ay halimbawa senador na kasama sa magiging investigasyon nito o kaya ay head ombudsman o kaya ay NBI na kasama rin sa mag-iimbestiga, parang sa akin it's too early din to say na magbigay ng mga komento halimbawa na parang hindi yata totoo, parang katakataka Parang yata. hindi ka panipaniwala. For me, dapat di mo na sa akin lang yun dapat di mo na magbigay ng mga ganong klaseng statements. It's too early, lalo kung alam mong iimbestigahan. Kasi parang makukulayan ka agad ng tao na teka, di pa nagsisimula yung investigation tungkol dito. May mga ganon na komento. So paano makakasiguro nga yung tao na magiging transparent kung magkakaroon at walang bias pag Okay. nagsimula na yung investigasyon. But I also have to agree na hindi sa lahat ng pagkakataon, pag may nagbigay ng impormasyon, agad paniniwalaan. Totoo naman yun. Tama naman yun. But at the same time, pag mga ganito kabigat na alegasyon na hindi first time narinig, halimbawa, ang mga pangalan na nabanggit. Yung mga nabanggit mo kanina, hindi naman unang beses nabanggit si Amiana Pangandaman, hindi unang beses nabanggit si Martin Romualdez, maging yung iba pa mga mambabatas. Narinig na rin natin yun sa ibang mga naunang affidavit nung merong Senate Blue Ribbon Committee noon. So lalo kung hindi unang beses lumutang yung mga pangalan, dapat talaga magkaroon ng investigasyon dito kasi hindi po biro ang akusasyon, hindi ba? Pero hindi ko rin dinidiscredit yung sinasabi ng ilan na dapat malaman yung pagkatao din ng mga nagsabi. Pero hindi naman ibig sabihin, halimbawa, kung hindi marino, hindi na tayo maniniwala. Kung hindi parte ng kasundaluhan, hindi na ba tayo maniniwala sa kanila? Hindi kasi, Diba? kaya naman kasi Marines ito kasi sila yung security escort. Yun na nga. Kaya, Oo. Tama nga. anyway, ganito no ha. Ganito lang para natin matunghayan tong ating susunod na panayam dito, Cha. Ang punto po ngayon, nagkukusa ito eh. Sige nga, imbestigahan nyo kami. Itong kagandahan dito, kung magkakaroon ng investigasyon ng Senado, although may mga binabanggit na mga incumbent senators dito ha sa affidavit, ang kainaman po dito, kung totoo talagang gustong magkaalaman, maaaring magkaroon ng cross-examination type of questioning ang mga senador sa bawat isang sundalong ito. Ito ang kainaman dito. Nagkukusa sila eh. Oo. Willing daw sila humarap sa investigasyon. O maging ang NBI, for example, kaya ombudsman. Hindi ba? Pwede po itong iharap and then open public hearing. Manonood tayo at tatanungin isa-isa ito Tama. sa katotohanan ng kwento ninyo. Kasi kung talagang nagsisinungaling itong mga to, sila po, mapapahiya yung mga yan. Lagapak sa mga pagmumukha nila, itong kasinungalingan, kung kasinungalingan man sinasabi nila, as others claim, di po At ba? nakaklaro yung pangalan ng mga ini-involve nila. Opo, Kasi di ba? kung public yung hearing, makikita natin, no? Kung nagtutugma ang kwento ng bawat isang sundalo At o ng saka bawat isa sa mga marino. Sa mga masusi at malalimang pag-aanalisa at pagtatanong, malalaman mo kung gawa-gawa lang ba ito o wala silang preba talaga at pawang mga, kumbaga, ano lang ito, aksyon, galaw para ho siraan o pabaksakin ng gobyerno. I mean, with all due respect to everyone, di po ba mga kapatid, maganda yan. Kung sakasakali, 18 yan, isang hearing po, silang lahat nga doon, sige nga.
Oo, bagamat mahaba-habang hearing ito, pero you really have to exert effort na magkaalaman tayo kung totoo ba sinasabi ng mga ito o hindi. Kung talaga pong meron ba silang ebidensya, meron ba silang sinasabi na detalye na gaya po sinasabi ni Baligod, ilabas nyo nga ngayon dito. Otherwise, sarhan natin ito. Hindi ho ba? Kung haharap sila sa open public hearing. Yan ang kainaman po dito. Kung mamarapatin po lang naman nila. After all, sino ba naman tayo? Hindi po ba? Para ho magsabi ng mga ganito, para pansinin kanila. Hindi po ba? Bagamat nung huling hearing, ako'y nagtataka. Bakit si Maynard at saka si Trigive, halos na hindi natanong. Ang ganda nun, to contest the credibility of both parties. Sa pamamagitan po ng pag-uusisa ng detalye. Kasi dito mo malalaman yan Ang nagsisinungaling mga kapatid, ulit-ulitin mo man ang nagsasabi po ng totoo, ulit-ulitin mo man, bali-baliktarin mo man. Kung yun talaga ang pangyayari, maaari magkaroon lang po ng kaunting pagkakaiba, pero malalaman mo kung siya gumagawa lamang ng kwento. Kapag ika kasi nagsimula sa kasinungalingan, ika'y malulugmok sa kumunoy ng kasinungalingan kasi doon ka nagsimula So one lie. Puro na ho kasinungalingan yun. Hanggat sa malugmok ka, eventually, hindi mo na matatandaan yung una mong kasinungalingan. Di po ba? Oo. Well, ano pa lang ba ngayon? Feb 2026. Okay. May 2 years pa naman ang Pangulong Marcos Jr. para mapauwi si Zaldico. Mga kapatid, yung impeachment na yan, Monday daw po ang simula ng Committee on Justice hearing. Pero ngayon pa lang, meron na hong namumuong legal na issue na dapat nilang ma-resolve by Monday. And mga kapatid, dito ho magkakaalaman din tayo kung eventually po ito ba ay lulusot, papanik ng Senado o hindi. Depende yan sa mga mangyayari pong mga alam nyo ng mga bagay-bagay. Kasi 4 ang impeachment complaints, right? 4. Okay. True. Yung 4 na yan, iba-iba ang petsa ng paghahain yan. True. Okay? Correct. Tanong, kailan ba talaga nagsisimula yung pong 1-year ban? So kasi pag nagkamali na naman dito yung Committee on Justice, doon sa complaint na inihain ng gantong petsa, technical na naman kayo dyan. Kaya definitely po yung 4 na iyan, magkakaalaman sila kung ano ho ba doon yung pong didinggin. Kasi pag dininig mo yung sinasabing premature, baka ka ma-technical. Right? Okay. Ano ba yung sustansya ng ibang complaint? Yun din po yun. But bottom line dito, at the end of the day, mga kapatid, dadaan yan sa hearing. At dapat po, imbitahan si VP Sara. Dapat nga sana humarap si VP Sara. Sana mapanood natin, di ba? Yung kanyang panig dito. And then, pagkatapos niyan, muli, bottom line, 105 votes ang kailangan para yan makalusot. Ikaw ba? Ano ba ang tingin mo dito? Ako mismo, noon pa po sana na tuloy ang impeachment na yan. Hindi lang po nangyari forthwith.